Ang video pong mapapanood natin ay ang dahilan kung bakit po hindi makaharap si Imee Marcos sa First Family. Higit sa lahat ay sa kanyang kapatid na si Pangulong BBM, bagamat kamakailan ay nagpakita siya sa pagdiriwang ng kaarawan ni Apollo K, ay mailap naman siya sa pakikitungo sa First Family. Marahil ay nahihiya siya sa kanyang pinaggagawa laban sa kanyang kapatid at kay FL Liza. Sa video po ito ay ipinakita niya ang tunay niyang kulay, na ang tunay na pangyayari ay talaga naman pong binabaligtad niya, na kahit na isang spoiled brat si Inday Sara, ay ginagawa po niyang matiisin daw at may malinis na kalooban. Sus Mariasep naman po, Manang Imee, hindi pa po ba sapat na patunay ang pinaggagawa niya dyan po sa Senado at Kamara, na kaya siya natawag na pusit ay dahil po sa kagaspangan ng kanyang pag-uugali, at nag-feeling siyang prinsesa na dapat siya ang masunod at hindi ang mga senador at kongresista, na kapag sinuwi siya ay magta-tantrum na parang bata. Ganyan niyo ba purihin si Inday Sara? Bukod dito, pinagbibintangan pa ni Imee ang kanyang kapatid na nabubulagan daw, na dapat imulat ang mga mata. Teka po muna, hindi po kaya dapat kayo ang magmulat ng mga mata, dahil po sa lason na itinanim sa inyong puso at isipan ng mga Duterte, na sa ngayon po ay unti-unti nang lumalabas ang mga dumi ng kanilang pamilya, na sa kabila nito ay pikit mata pa rin pong pinagtatanggol ninyo ang pamilyang Duterte, lalo na ang bratinelang si Inday Sara. Wala pong demonyo sa palasyo, Manang Imee, ang pinagtatanggol ninyo po ang mga demonyo. Kayo po ang magmulat ng mga mata, dahil kung hindi po ninyo gagawin yan, sambayan ng Pilipino ang makakalaban ninyo. Sobra na po ang atraso ninyo kay PBBM at sa bansang Pilipinas. Huwag na po ninyong hintayin na kumilos ang mga Pilipino. Gumising na kayo, Manang Imee. Panoorin po natin ang video at kayo na ang humusga, mga katropa. Salamat po. Panginoon Diyos, inalay namin sa iyo sa araw na ito bilang mga saksi ng minamahal at pinagpipitagang Brother Eddie Villanueva, ang lahat ng aming isipin, gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL, ng buong isip, buong puso at buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa kagiginhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming Majority Leader Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating Vice-Presidente, ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata
at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag bugnuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa kakatawan ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas, kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen.